volunteers na din ikaw, nag-uulat para sa paksang panitikan sa Metro Manila. Metro Manila. Ang Metro Manila ay pambansang kapital na rehiyon ng Pilipinas. Ito ay ang sentro ng politika, komersyo, industriya, komunikasyon, kultura at edukasyon ng ating bansa. Kilala rin ito sa tawag na Malakang Maynila, na kilala rin ito bilang National Capital Region or NCR. Isa rin itong tanging rehiyon na nilikha sa isa ng Presidential Decree 824 ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Nobyembre 7, 1975 na nagsasailalim sa 17 munisipalidad at lungsod sa ilalim ng isang politikal at administratibo na organisasyon. Binubuo ito ng mga lugar na Caloocan, Las Piñas, Makati, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Naputas, Parañaque, Pasay, Pasig, Materos, Quezon City, San Juan, Taguig, at Valenzuela. At ito yung mapa ng National Capital Region ngayon. So, ang panitika sa Metro Manila ay may mahalagang papel sa pagbibigay boses sa mga lungsod at sa pagsasalamin ng isyong kinakalap ng mga tao sa pamamagitan ng panitika na ipapakita ang mga realidad sa likod ng imahe ng modernisadong lungsod, ang mga pangarap at disilusyon, ang kasiyahan at pagkurusa, at ang patuloy na laban para sa katarungan at pag-asa sa kinabukasan. Pilipino at Ingles ang dayalekto ng pinagamit. At 90% na agricultural produkto ay ginagawa sa Malakang Manila. Isa na dito ang electronics, plastic, damit, gamot, at maraming iba. Mga literatura ng NCR. Ito ay nagtatalay rin ng mga punto sa limikain at kasabihan, kaugalian, alamat, tula at salaysay. So, ang mga punto, nakatalikod na ang prosesa ng mukha ay nakaharap na sa doteng Boteng Cuarto Santos. Sunod naman ay binuksan ang kanyang pero Gones ay nakapaon. Ang sagot, papaya. Malayo pa ang sibat, nangana ang sugat. Sagot, bibig. Sa init sumasaya, sa lamig nag-alala. Sagot, akasya. Ang panguling ito ay pawakan mo ang bulutot ko at sisisi na ko. Sagot, sandyo. Tawag na economy. Mga salitot sa lawing kami ang kasabihan. Ipagpauman mo dalaga, ang pangasan mo ay bunga ng pag-asa. Kagandahan ay yaman ng babae, katapangan at karunungan naman ang sa lalaki. Ang dalagang maganda, patiin mo at tumatawa. Ang dalagang pangit, patiin mo ay nagagalit. Sa panliligaw naman, paghingi ng permiso sa panliligaw, of course, kanino. Pagpanik ng bahay ng binatang panliligaw, pagpapadala ng regalo, paghahanap ng padrino, pagbibigayan ng singsing ng magsisiro. Sa pamamagitan, una dyan ay pagtatakay ng amaw, pagtatakbo ng mga magulang, at ang mga kapag-anakan ng magkasintahan na siya magpakasal na. Pangalawa ay magpapadala ng pagkain. Pangatlo, magpapalaga sa kanilang mga magulang. Panghuli ay despedida, soltera, or shower party, or stag party na kadalasan ginagawa lang sa pamilya. Especially doon sa mga may farm. Sa pagpapakasal naman, something old, something new, something barber, something good. Of course, nasabing something bago kasi bago. Pangalawa is mananatili sa bahay hanggang sa sumapit na ang araw ng kasal. Pagpabawal sa pagsusukat ng damit ng pagkasal. Pagtatapakan ng pagkatapos ng kasal. Pag-uunahan sa pagtayo sa harap ng altar
Tagalog ay sa superstitious belief. Tagalog sa Superstitious belief. mga paniniwala. Pinailangan na. Pamahiin. So, isa sa pagpili ang palakpak sa sabdo natin. Mabaliktad ang kanatuhan. Ang lalaki na mag-hit pagwas ng mga nakakan na bautismo. Isa na sa aking saksiyan. Kaya ang kuya ang experience. Lalaki na mag-hit. Tinood nila natin. Tinood na. So, ang pangalawa sa pagpili, sunod sa mga dito ng babae at nila ay pagtingin sa mga anak para daw. Okay, kung asa naman ka na ang babae, kaya dito malimot yung anak. Oo, alam din. Pero magagawa, ang gili, ganahan siya magkakaroon ng parment eh. liwat mo. Ganahan siya magkakaroon ng mga seafood, yung anak natin something ang pinag- Multe ko. Pero kung sa mga kuhanin, scientist, hindi yung to explanation. Sa panganganak naman, pagtatado sa pinutol at ito yung puso ng sakto. O, sabing Kristas. Sinaraan ka naman. Sinaraan. Pag sa mga langit dito. Kung anong puso sa sakto, dahil man, Ano nila kaya nang makumangan mo kaya nung siya kay pusod ko, dinikot ko ka ng tela. Oo, yung balang siya sa tela. Ikaw siya sa kanya, matahan ko daw para matawa na sa bata kay ka ng hak-hak kayo. Kung nasa ganyan na sila kung may magsuot mo no. Isa lang sila ng bata ng kaya suot ko kayo na. Anak, suot ko kayo magsuot ay. Ano sila mag-iis? Ang mama. Wala pa sa tinawa na nagkaroon na manas na ito. Ang pangalawa, of course, ang susunod na. Magkuha ng pangalan mula sa kalendaryo. Ang pangalan Sa sa April, sa June, April, May, si June. May, January. Paglalaan ang sariling kumon at paghagog sa namuan upang sa gula mga tuto. So sa pananampalataya ay manay magtinto ang pagdarasan ng orasyon. Pagrorosaryo, paniniwala sa Pasko, Simana Santa, Flores de Mayo, Santa Cruzal, pagbabasaan ng mga sa Juan Bautista. At ako rin yung mga pamamalata sa Senior Nazareno sa Quiapo, Santo Niño sa Tundo, Bata Ignore sa Ermita, at ina ng langit sa Pulo sa Paglaw. So, mga alamat. So, mga alamat kami, o kinalaalaman sa Bintang Panginoon. Isa din ito, alamat ng Pasay, alamat ng Pasig, at ito sa ating laro ang tawag na pangalyado o pagkakyato. Kwento ko sa Ano lang po, buhay. About sa Pasay. So, ang alamat ng Pasay, so noong unang panahon daw, sugat na ngayon ay tinatawag ng Pasay, isang simpleng nayon na malapit sa Manila. Dito naninirahan si Paz, isang maganda at edukadong dalaga mula sa isang mayaman at marangal na pamilya. At si Jose, isang mahirap, ngunit masipag at edukadong binata na kanyang kababata. Sa kabila ng pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay, lihim sila ng pamakalan. Gayunpaman, tutol ang mga magulang ni Paz sa kanilang pagmamahalan dahil sa magkaibang uri ng kanilang tunan. Nagpapanging umano ang mga magulang ni Jose, mariing tinanggihan sila ng pamilya ni Paz na nagdulot ng matinding bigatig sa dalaga. Dahil sa kalungkutan, hindi na ang suga ni Paz hanggang siya'y pumanaw. Ngayon, sa libing ni Paz, nagibugtog si Jose sa kanyang pagkawala. Paulit-ulit na sinasampit ang mga salitang Paz ay. Sa pagkilala ng pamilya ni Paz at dalisay ng pagmamahal ni Jose, pinangalanan ang kanilang sa asyenda na Pasay. Paglipas ng panahon, naging Pasay ang pangalan ng lugar bilang alaala ng kanilang pag-asuhan. So, yun ang alamat ng Pasay, yung pangalan ng babae na pumatay, nag-ialay. So, ang alamat naman ng Pasay. Noong unang panahon na lugar ng Pasay ay kilala sa kagandahan ng kalikasan.
Paz sa kanilang relasyon. Dahil dito, dinala ni ng pamilya si Paz sa malayo upang pag-iwalayin sila ni May. Sinubukan ng magkasintahan at tumangkas gamit ang bangka sa pinakamailalim na paagi ng ilog. So sa gitna ng kanilang pagtakas, tumahog ang kanilang bangka. Tinawag ni May si Paz gamit ang mga salitang Paz, sige pa. Ngunit sa huli, pareho nalulunod ang magkasintahan. Sa lubos na pagsisisi ng pamilya ni Paz at paghahal ng mga tao sa kanilang wagas at pagmamahal, tinawag nila itong Pasig ang ilog. Kaya sa paglipas ng panahon, ang pangalan dito ay naging Pasig na siyang pinagkuhan ng pangalan ng ilog at bayan. Ang ano naman ay saan namo ang tawag ng Palanyado o Palanyado. So ang pangalan ng Palanyado ay may dalawang pinagkuhan. Palanyado at Palanyad ay bago pa dumating ang mga Kastila, tinawag itong Palanyad mula sa pagsasalit ng mga salitang palayan o magsasaka sa silangan. At ang paglalayag ay ang mga mag-isda sa baybayin. Ang pangalan ay mula sa isang salo-salo nagpapakita ng pagkakaisa ng dalawang pangkat. Sa kasiyahan, ang kamali at isang lasing sa pagsigaw ng palayad at sinabi niyang Palanyad na siya tinanggap ng lahat. Ang Paranaque naman ay nang dumating ang mga Kastila, nagkaroon ng insidente kung saan hindi maintindihan na konsero ang utos ng Paranaque. Huminto ito, ibig sabihin ay huminto ito ng mga sundalo ng Kastila. Dahil paulit-ulit nila sinabi ito, nagtawanan ng mga tao at nabuwang kwento kung paano Paranaque ang akin. Ang naging pangalan, nasa kalaunan ay naging Paranaque at kalaunan ay nilalagay ang bilang Paranaque. At ito naman yung mga tula natapusang higbi, isa na dito ang natapusang higbi ng Pilipinas ni Andres Bonifacio. Tutuyo na ang buha mo ang bayan ni Amado B. Hernandez. At ang isa pa niyang akta ay gawa niya tula ay ng wika ni Amado B. Hernandez. Sa salaysay naman ay ang artikulo sa ilalim ng Dimension Moral. Dimension Moral, Siyensya, Teknolohiya at Etika ni Leonardo D. Castro. So, ilan sa mga kilala ng tula? So, gaganina na si Andres Bonifacio, Patrocinio P. Villapuente, Serafin Ginigundo, si Rolando Bernaldez, at panglima si Glo Duardo del Mundo Jr. So, si Andres Bonifacio ay isang kapayan ng mulat at Dibulos na yun na napapayag ng kanyang matinding pagmamahal at pag-alay para sa bayan. Isa sa kanyang ginawang tula ay ang pag-ibig sa lipuang lupang. So, ang pag-ibig sa tinubuang lupa ay isang tula na sa tulat niya na ginamit para himukin ang mga Pilipino na magkakabayo. Isang tula na dalawa ng mensahe tungkol sa pagmamahal at sakripisyo para sa ating bayan na hinikayat niya nito ang mga Pilipino na mali ang kanilang tinubuang lupa at paglaban ang kalayaan para sa mga malalakot. Binibigyan din niya ang tula na pag-ibig sa bayan ay nasukat sa kahandaang pagsakripisyo, magkaisa at kumilos para sa kabubuti ng bansa. Sumunod naman na kilala manunulat ay si Patrocinio Villapuente, na isang kilalang makata manunulat sa wikang Pilipino na nagtatapok ng mga paksa na kinalaman sa bayan, politika at karapatang pantao sa kanyang mga akta. Isa sa kanyang tula ay Litanya kay Inday. So itong Litanya, ang tulang nilikha niya ay may isang tulang patnigan, particular na isang panalangin mula sa ng tula.
tumatalakay ito sa mga idealismo, sakripisyo at pagbasa na nag-uugnay sa buhay at kontribusyon ni Ninoy Aquino sa Pilipinas. Ginagamit ang mga ganitong anyo upang ipahayag ang kanyang damdamin sa taos-pusong paghanga, pagsamba o pagninilay sa makabuluhang aral mula sa kanyang buhay. Ang litanya niya na isinulat niya ay isang tula na patungkol sa panalangin na kung saan makita ang magbabasa na para makita ang nagawa ni Ninoy sa kanyang tula. So, si Serafin Inigondo, isang kilalang manunulat sa wikang Pilipino na nagsusulat tungkol sa buhay, sa lungsod at mga pakaraparang ikibakan ng mga Pilipino. Isa sa akda niya ay Nagmamadaliang Maynila, isang matang kwento. Ang Nagmamadali ng Maynila ng Serafin Inigondo ay isang maikling kwento na naglalarawan ng mabilis na takbo ng buhay sa lungsod ng Maynila. At ang epekto nito sa mga tao, ipinapakita nito ang pagkakaiba ng pamumuhay sa probinsya at lungsod, pati na rin ang mga hamon at pagbabago na dala ng urbanisasyon. So ang kwento ay umiikot lamang sa karanasan ng pangunahing katulad ng sumubok, makibagay sa mabilis na galaw ng buhay sa Maynila. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, naramdaman niya na ang kalungkutan, pagkabagabag at kawalan ng koneksyon sa mga tao sa paligid. Sa huli, ang Maynila ay nilarawan niya bilang isang lugar na nagpangarap o hindi na walang pahinga at hindi nag-aantay sa sinuman. Kaya ito pinamagatan ng Nagmamadali ang Maynila. Sunod naman na kinalaman ng mulat ay si Rolando Fernandez, na isang kilalang makata at manunulat na kilala sa kanyang mga akdang may tema ng politika at manunulat. So, isa dito yung 1986 at 1996 sa Medjola at sa kung saan. Hindi ko pa. At ang pamuli ay si Waldo del Mundo Jr. na isa rin kilalang Pilipino manunulat at sulat ng state director at professor na tumanyag sa larangan ng pelikula at politikan sa Pilipinas. So ang kanyang nobela ay sa grupo ng mga anuman. At yun lang po ang aking ulat. Maaari akong magtanong sa inyo mga bagay. Ginoo, hindi sa Ginoo rin si John Bert. Si Kulara. Ikaw ay sila. Ano masasabi? Call a friend. Sige. Miss Charmy. Naintindihan ko sa ulat na ito tungkol sa literatura ng Metro Manila kung saan ito ay nabibilang sa National Capital Region. Binubuo siya ng mga iilang alamat na napakinggan, katulad ng alamat ng Pasig kung saan may mga magkasintahan na lubos na nag-iibigan at nagsama hanggang sa kanilang huling hantungan. At intindihan ko rin na mayroong mga iilang manunulat kung saan nagbigay sila ng malaking kontribusyon sa politikan ng Pilipinas. Okay, salamat. At para sa pagpapatuloy na ulat matungkol sa politikan ng Metro Manila ay pagpapatuloy po ni Binibining Arian Benavente.